Yan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? 4 na kupunan, 2 kumpanya, ang Barangay Ginebra San Miguel, Meralco Bolts, San Miguel Beermen, Talk and Text Tropang Giga, gumawa ng mga movement bago ang PBA playoffs na magsisimula po mamaya. Anong-ano nga ba ang mga movement na ginawa ng mga kupunang ito? Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Lahat po ng shoutout na sa dulong bahagi po ng bidyong ito. Kinailangan nga po ng Barangay Ginebra San Miguel ang isang big man. Sakto, nasa Manila po ngayon si Jody Vance at handa muli para maglaro sa kanyang dating kupunan na Barangay Ginebra San Miguel matapos ang mahabang panahon at muli siyang magsusuot ng jersey number 38 para sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Isang araw nga po bago magsimula ang 49 season ng PBA Governors Cup quarterfinals, kinuha muna ni Jody Vance ang spot ni Barangay Ginebra San Miguel guard rookie Paul Garcia na inilagay sa reserve list. Kinailangan nga po ng Barangay Ginebra San Miguel ang isang malaking player matapos nga pong magkaroon ng injury ang kanilang big man na si Isaac Go noong pong September 13, 2024. Narito po ang mga paliwanag ni Coach Tim Cone kung bakit nila muling inactivate si Jody Vance sa ulat ni Justin Bacnis ng tiebreaker time. Kami ay naghahanap sa paligid para sa isang big man mula nang may injury si Isaac Go. At ang biglaang pagbalik ni Jody Vance sa Manila ay hindi sinasadya. Ayon po yan kay Coach Tim Cone. Ang tanong, may tutulong nga kaya si Jody Vance sa magiging kampanya ng Barangay Ginebra San Miguel? Narito pa po ang mga naging pahayag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Justin Bacnis ng tiebreaker time. Inilagay namin siya sa workout upang suriin ang kanyang kondisyon, bagamat kailangan niya ng higit pang build up. Sa palagay namin, makakapag-contribute siya agad. Hindi na kailangang sabihin, hindi na natin kailangang ituro sa kanya ang sistema. Ituturo pa niya ito sa iba. Kumbaga, sa sinasabi po ni Coach Tim Cone, kapag kumuha sila ng another big man, hindi si Jody Vance, may hirapan pang mag-adjust sa kanila pong sistema. Samantalang etong si Jody Vance, hindi na kailangang ituro pa ang sistema dahil sa tagal po nilang magkasama ni Coach Tim Cone mula pa sa Alaska Milk, sa San Mig Coffee Mixer at dito nga po sa Barangay Ginebra San Miguel. Kabisado na ni Jody Vance ang sistema. Ang tanong na lang po ngayon kung gaano nga ba kakondisyon ang katawan ni Jody Vance to play physical game tulad po ng makakalaban nila na Meralco Bolts. Yun ang concern ng Barangay Ginebra San Miguel, even the fans of Barangay Ginebra San Miguel. So sa mga fans po ng Barangay Ginebra San Miguel, let's see what happened. Kung may tutulong nga ba si Jody Vance sa kampanya ng Barangay Ginebra San Miguel sa papalapit na quarterfinals ng 49 season ng PBA. Yan po ang sabay-sabay nating saksihan bukas sa Game 1 ng Meralco Bolts at ng Barangay Ginebra San Miguel. Ito naman po, isa pang San Miguel Company team. Ang San Miguel Beermen ay gumawa din po ng hakbang bago ang quarterfinals bukod sa pagpalit ng import. Eto't inactivate nga po nila si veteran guard Simon Enciso para ilagay naman sa reserve list si sophomore guard Kit Jimenez at ang kanilang bagong import na si AJ Anosiques ay inaantay na lang po ang measurement ng liga kung ito nga ba ay pumasa sa height limit ng PBA para palitan ang injuring si Jordan Adams. At isa pa, Talk and Text Tropang Giga, gumalaw din at nag-decide po sila na ibalik si veteran Ryan Reyes, siguro para mas mapatibay ang kanilang defense sa guard position, at inilagay nila si Almond Bosotros sa reserve list. At ang Meralco Bolts naman ay muli ding inactivate si sharpshooter Alain Maliksi para palitan ang big man na si Norbert Torres. Ito ay isang indikasyon na talagang playoff na mga shooters, no? Ito pong si Norbert Torres, so playoff nga, again playoff sa PBA. Maganda ang laban na aasahan natin dito po sa paparating na PBA playoff ng Governors Cup. Laban ito ng madaming na mga kupunan
na talaga naman alam natin na magbabakbakan at mag-aagawan makapasok sa semifinals hanggang sa finals mga shooters, matapos nga po silang mag-activate ng alam nilang mga players na pwedeng makatulong sa kanilang magiging kampanya. So let's see what happen sa mga team na ito mga shooters, no, dahil inaasahan natin mga umatikabong bakbakan ang pagsisimula ng 49 season ng PBA. Mamaya magbubukas na po yan. Ang unang laban po dyan mamaya ay ang laban ng NLEX Road Warriors kalaban ng kanilang sister team na Talk and Text Tropang Giga, ang number 1 sa Group A ng kasalukuyang PBA Governors Cup. At syempre, second game magbabakbakan ang Magnolia at ang Rain or Shine Elasto Painters. Yan po yung ating sabay-sabay na titingnan mamaya kung ano nga ba ang magiging resulta ng labang iyan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina Mercy Relos, Francis Kiko Palamayan. Ronald Babossadad. Muller and Mascarinias. Rod Andy Salvador, Jervin Chris. Alaza Ruth Rosario. Nursa Tamers. Anthony Lucky Alon. Katsaguino, Romeo Canlis. Robert Kayapiab. Lady Water. Villa Flores Family. Teodoro Alonso.